Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ito taong 1940. Walang eksaktong lugar. Cagayan. Si Macario ay kilala sa kanilang lugar bilang albularyo at tagalilok ng putik upang gawing palamuti o kagamitan sa bahay. Ito ang nagsisilbing hanap buhay niya. Sa kabila ng kanyang edad na 60 anyos ay matiyaga niyang dinadala ang mga produkto sa kanilang bayan at nakakarga ang mga ito sa kangga ng kalabaw. May mga suki na rin siya na sinusuplayan ng mga ito. Mas nagtatagal pa siya sa bayan gawa nga sa pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan. Si Macario ay nag-iisang albularyo sa lugar na iyon. Kaya naman halos lahat ng mga tao ay kilala ito. Ang araw ng kanyang gamutan ay tuwing Martes at Biyernes lamang. At dinadayo pa talaga ang kanyang bahay upang magpagamot. "Oh, Mang Macario, bumaba ka pala ng bayan. Mukhang ubos na naman ang mga palayok ninyo." Nakangiting bungad dito ni Fidel. "Salamat naman sa Diyos dahil palaging ubos ang aking mga produkto. Ano nga palang ginagawa mo dito, Fidel?" Tugon dito ng matanda. Nagsimba kami dahil kaarawan ng bunso namin at ipapasyal ko na din, Manong Macario." Wika naman dito ni Fidel. "Mabuti naman kung ganon. Pagpalaing kayong buong pamilya, Fidel." Panghuling wika dito ng matanda. Si Fidel ay kapitbahay ni Macario. Isa itong magsasaka at mabait na tao. May asawa at 3 anak. Isang simpleng tao na namumuhay ng payak at payapa. Subalit ang araw na iyon ay huling araw na palang makikita ni Macario na masaya si Fidel. Makalipas ang ilang araw, may isang pasyente si Macario na namumutla at nanghihina na. Nasa 5 pila pa ito, pero inabisuhan ni Macario ang mga parokyano na ang babaeng yon muna ang kanyang uunahin dahil iba na ang itsura nito at halos malalaglag na sa kanyang kinauupuan. Wala din kasama ang babae at ayon sa kanya, tagadulo pa siya ng bayan. Iniwan lamang niya ang anak sa kapitbahay dahil ang kanyang asawa ay nasa malayong lugar nagtatrabaho. Nakilala ni Macario ang babae na si Adelpa. Pinaupo na ng albularyo ang pasyente at naramdaman niya na malamig ang katawan nito. Ayon dito, ilang araw na daw siyang nakakaramdam ng panghihina pero wala naman itong lagnat. Nang pulsuhan ni Macario ang pasyente, ay laking gulat niya dahil biktima pala ito ng barang. Sa pag-usisa niya sa nasabing babae, ay wala naman daw iyong kagalit o nakaaway. Hindi na muna pinaalam ng matanda ang tunay nitong kalagayan. Baka mataranta at matakot ang kanyang pasyente. Kinakausap lamang niya ito habang ginagamot upang maging mahinahon. Tila nabunutan ng tinik si Macario dahil hindi pa ganon kalala ang kapit ng sumpa ng barang. Nagsagawa na siya ng gamutan at ritual. Balak niya munang tanggalin ang insektong nakapaloob sa sistema nito bago niya tuntunin ang sino mang may gawa. Matapos naman ang ilang minuto sa pagbuga niya ng usok sa kanang tenga, ay lumabas sa kabila ang maliit na bubuyog. Agad naman itong hinuli ni Macario at inilagay niya sa isang lata na may baga ng apoy.
Nagpayo naman siya sa babae na inumin ang pinagbabaran ng mga halamang gamot na ibinigay nito. Natanggal man niya ang barang pero hindi niya natunton ang mambabarang. Sinabi na lang nito sa babae na nabati lamang ito ng engkanto at maayos na siya. Pinagpahinga niya muna ang babae ng kalahating oras bago pinauwi. Nang mapansin niya na sumigla na ang itsura nito. May isang mambabarang na naman. At sino kaya ang taong ito? Tanong niya sa kanyang sarili nang makaalis na ang pasyente. Sa pagpapatuloy ng gamutan ay naging maayos naman ang lahat sa buong araw. 3:00 ng hapon ang uling oras ng kanyang panggagamot. Sa lahat ng pasyente ay bukod tanging si Adele pa ang hindi nawala sa isip ni Macario dahil sa binarang nga ito. Gayunpaman, inasahan na ni Macario na may susunod pa kay Adele pa. May 2 araw pa sa muli niyang panggagamot, kaya naman minabuti ng albularyo na maglibot sa bayan upang hagilapin ang mambabarang. Subalit inabot na siya ng hapon ay walang senyales nito. Ipinagdasal niya na sana wala ng pasyente ng barang ang susunod. Sa sumunod na araw, Huwebes, habang naglililok ang matanda, ay may dumating na pasyente. Alam nitong bukas pa ang araw ng gamutan pero nakiusap ang lalaki dahil sa sitwasyon ng kanyang asawa. Sa unang tingin pa lang niya ay may hinala na ito sa nangyari at hindi nga siya nagkamali. Biktima din ng barang ang babae. At sa gitna ng gamutan ay may dumating pa na 4 na pasyente na parehong biktima ng barang. Nakatira ang mga ito sa magkakasunod na baryo. Ibig sabihin, maaring sa isang baryo ay naroroon ang mambabarang. Hindi na maganda ang nararamdaman ni Macario dahil sa sunod-sunod na biktima. Imbis na magtrabaho sa araw na yon, ay binuhos niya ito sa gamutan. Sa awa ng Diyos, ay nagamot naman niya ang lahat. Kinabukasan araw ng Biyernes, ay naghanda na si Macario para sa mga pasyenteng darating. Nais sana niyang magmanman sa mga nasabing baryo pero ayaw naman niyang paasahin ang mga pasyenteng umaasa sa araw ng gamutan. Natapos ang araw na iyon na walang biktima ng barang. Pero hindi nagpakampante si Macario. Hindi biro ang bilang ng mga pasyenteng binarang. Kaya alam niya na may ibang biktima pa ito. Pero hindi pa alam ang nangyayari sa katawan. Kinabukasan araw ng Sabado, hila-hila niya ang kalabaw upang dalhin sa ilog at papaliguan. Nadaanan niya ang isang bahay na maraming taong nagkukumpulan. Binati niya ang mga ito at nang makita siya ay patakbo pang lumapit ang mga tao sa kanya. Sinangguni ng mga ito ang nangyayari sa bayan. Maraming tao daw ang nabiktima ng barang. Ayon nito sa usap-usapan. Hindi na nag-atubili pa ang matanda at bumalik na ito sa bahay. Nagtungo agad siya sa bayan upang alamin ang pangyayari. Batid niya sa mga tao ang pagkabalisa at nang may nakakilala sa kanya ay agad siyang tinawag upang humingi ng saklolo. Dinala siya ng kakilalang lalaki sa isang baryo at hindi makapaniwala si Macario dahil halos lahat ng bahay ay may biktima ng barang. Dito napapalunok na lamang ang albularyo
Dahil sa dami ng mga ito, sinimulan agad niya ang panggagamot at habang ginagawa niya ito ay narinig niya sa ibang bahay ang sigawan at iyakan ng mga tao. Sa katunayan, may isang namatay pa dahil hindi na kinaya ang sumpa. Isang malaking hamon para sa nag-iisang albularyo ang gamutin lahat. Pero sadyang hindi ganoon kadali lalo pa at karamihan sa mga ito ay purong malala na. Samantala, habang nasa ibang lugar si Macario, ay ang mismong baryo naman niya ang inatake ng salot. Isa na dito si Fidel. Tumatakbo naman ang lalaki at nagtungo ito sa bahay ni Macario. Ngunit nalaman niya na nasa ibang baryo ang matanda at ginamot din ang mga biktima ng barang. Sinapu ni Fidel ang kanyang ulo dahil hindi na nito alam ang gagawin. Ang asawa at mga anak niya ay sabay-sabay na nang hihina. Bukod dito ay may ibang kapitbahay pa na nag-iiyakan na rin dahil naman sa pangyayari. Halos mabaliw na si Fidel habang tinitingnan ng pamilya at wala siyang magawa. Diyos ko, ano bang nangyari? Bakit pinaparusahan ng pamilya ko ng ganito? Sana ako na lang. Pagsusumamo naman dito ni Fidel. Sinubukan ni Fidel na puntahan ang albularyo at doon niya nakita ang buong lugar na tila binalot na ng lagim. Natanaw niya ang albularyo sa isang bahay na may ginagamot at sa tingin niya hindi siya mabibigyan ng oras ng matanda sa dami pang biktima. Napasandal na lamang sa puno si Fidel at umiyak. Tila hindi siya nakita ng mga tao, gawa nga sa pagiging taranta ng mga ito. Nag-aagawan pa ang iba sa tuwing matatapos sa gamutan si Macario. Naglakad si Fidel pauwi na hindi kasama si Macario. Nakabagsak ang kanyang balikat at tulala. Hindi alam ang gagawin. Nang matanaw niya na ang kanilang bahay ay agad naman siyang tumakbo at tumambad sa kanya ang pamilya niya na wala ng mga buhay. Napaupo na lamang sa may sahig si Fidel at bumuhos ang luha. Labis naman siyang humingi ng tawad sa kanyang mga mahal sa buhay dahil hindi niya ito natulungan. Samantala, inabot pa ng 2 araw si Macario sa baryong iyon bago niya nagamot ang lahat, pero 6 sa mga ito ang nasawi dahil hindi niya na ito nagamot pa. Umuwi na si Macario, nabitbit sa kanyang sarili ang pagkaawa at lungkot. Nang dumating siya sa kanyang baryo, ay laking gulat nito dahil may mga nakaburol na at ang lahat ay nasawi ng dahil sa barang. Hindi naman bababa sa 5 bahay ang may nakaburol. Sa pagdating niya sa kanyang tahanan, ay napakaraming tao ang nakabang at humihingi ng tulong. Gutom at pagod ngunit wala siyang magawa, kundi harapin at tulungan ang mga tao. Inabot na ng gabi. Tila hindi nabawasan ang bilang ng mga pasyenteng dumagsa. Matapos niyang gamutin ang isa, ay nagtungo naman siya sa may kusina at doon siya nagkubli at umiyak. Panginoon ko, patawarin niyo ako. Hindi ko kayang tulungan ang lahat. Bakit ito nangyari sa amin? Lumuluhang sambit dito ni Macario. Kumuha naman siya ng baso at uminom ng tubig na tanging laman ng kanyang sikmura. Sa pagbaba niya ng baso, ay nakasilay siya ng isang batang lalaki sa likod bahay na may bumabalot dito na konting liwanag sa katawan.
Marahan itong naglakad hanggang sa lumingon ito sa kanya. Dama ni Macario ang positibo nitong aura. Kaya naman kahit hindi niya alam kung anong nilalang ito ay naglakas loob na siyang lumapit at humingi ng tulong dito. Sandali, alam kong hindi ka ordinaryong tao. Kung sino ka man, nakikiusap ako na tulungan mo ang mga tao. Kahit anong kapalit ay gagawin ko, kahit ang sarili ko pang buhay. Maawa ka sa mga tao, nagliliwanag na nilalang. Maawa ka sa kanila. Pagsusumamo ni Macario at nakaluhod pa ito sa lupa. Nagwika naman dito ang bata. Sinabihan si Macario na tumayo at huwag umiyak. Agad namang tumayo si Macario at kumuha ng ilang gamit. Doon na siya dumaan sa likod bahay upang hindi siya makita ng mga tao. Kumapit si Macario sa hindi niya tiyak na pag-asa. Buo ang kanyang loob na wakasan ang buhay ng mambabarang. Hindi niya na naramdaman ang pagod at gutom dahil sa labis na hangarin na magapi ang salot. Tinahak ng albularyo ang daan sa kanluran hanggang sa nakarating siya sa isang bangin. Doon niya natanaw ang dulong bahagi ng bayan. Naalala niya si Adelpa na pinakaunang biktima ng barang. Nagpatuloy naman si Macario at naghanap ng mas maayos na daan. Sa kabila ng kanyang edad, pagod at gutom ay nagpakatatag si Macario. Ilang oras pa ang nakalipas ay narating niya na ang dulo ng bayan. Wala na siyang makitang bahay hanggang sa natanaw niya ang maliit na kubo na nasa gilid ng palayan. Laking gulat niya dahil tumapat ito sa bituin na sinasabi ng batang nagliliwanag. Napakabigat din sa pakiramdam ni Macario ang kubong iyon. Sa tagal niya na bilang albularyo ay maraming beses na siyang nagpabagsak ng mambabarang. Pero kakaiba ang kalagayan ngayon dahil hindi ka panipaniwala ang dami at sabay-sabay na biniktima nito. Nang papalapit na si Macario sa kubo, ay naramdaman niya ang mga palipad hangin ng mambabarang. Sa ganitong paraan pala, pinapakita ang salot at wala itong pinipili kung sino man ang tatamaan. Napakahayop ng isang to. Ano bang ginawa ng mga tao sa kanya at pinapaslang niya? Sambit naman ni Macario sa kanyang sarili. Gawa na rin sa desperado na si Macario na tapusin ang problemang ito, ay wala na sa kanyang hinuwa ang kausapin at alamin pa ang dahilan kung bakit ito ginagawa ng mambabarang. Bukas pa ang bintana ng bahay at alam ni Macario na nasa loob ang kalaban at nagsasagawa ito ng ritual. Buong tapang siyang tumakbo papalapit sa bahay at hinagis niya ang dalang lampara papasok sa bintana. Nakarinig siya ng hiyaw ng isang matandang babae. Marahil ito sa labis na gulat. Kasunod nito ay nilagyan niya ng mga luyang itim ang palibot ng bahay at nang sumilip ang matandang babae sa bintanang iyon ay agad niya itong tinigal po. Dahilan upang matumbay ito sa may sahig na unti-unti nang lumalaki ang apoy. Dahil sa mga luyang itim at sa mga usal ni Macario ay tila nakulong ang mambabarang sa sarili nitong tahanan. Kung gaano kalakas ang espiritual na kapangyarihan ng mambabarang ay napakahina naman ito sa larangan ng pisikal. At iyon ang ginawa ni Macario.
Nagliyab na ang buong bahay habang sumisigaw naman ang matanda sa loob. Iyan ang nararapat sa'yo. Buhay ka pa lang ay sinusunog ka na sa impyerno. Wika dito ni Macario. Nang mapansin niya ang naglili parang insekto, ay kumuha siya ng patpat at pinagpapalo niya ang mga ito, kasabay ng mga iilang tigalpo. Nang mabuksan ng matanda ang pinto, ay natigilan nito dahil sa mga luyang itim na mismong nasa entrada ng bahay. Gamit naman ang patpat ay pinagpapalo ni Macario ang mambabarang upang hindi ito makalabas ng bahay. Hindi na rin makapagsagawa pa ng orasyon ang matandang babae dahil sa labis na init at nagbabadyang apoy mula sa kanyang likuran. Nanlilisik ang mga mata nito habang nag-aagawan sila ni Macario sa patpat. Wala nang pakialam ang albularyo kung babae man ito. Matapang siyang lumapit at inundayan niya ng suntok sa noo ang matandang babae, dahilan upang matumbay ito sa may sahig na may dagat na ng apoy. Nagpupumiglas ang mambabarang habang nagliliyab na sa apoy ang katawan nito. Lumayo naman sa bahay si Macario dahil ramdam rin niya ang matinding apoy. Umupo naman siya sa lupa habang pinagmamasdan ang natutupok na bahay. Gawa na rin ng matinding pagod ay hindi na namalayan ni Macario na nakatulog na pala siya sa damuhan. Kinabukasan ay nasisilaw pa ng albularyo sa pagdilat niya dahil natamaan na ng sikat ng araw ang kanyang muka. Ilang segundo pa bago rumihistro sa kanyang diwa ang lahat ng pangyayari noong gabi. Mabilis siyang tumayo at tumambad sa kanya ang sunog na bahay na may usok pa. Nakita rin niya ang natustang katawan ng mambabarang at mga nabiyak na garapon sa paligid nito. Nang masiguro niya na wala nang masamang enerhiya sa lugar na iyon, ay dito lumisa na siya at nagtungo na sa baryo. Sa pagdating niya dito ay agad siyang sinalubong ng mga tao na bakas sa itsura ang pag-aalala sa kanya. Punit-punit na damit at napakadungis na ng kanyang itsura. Agad naman niyang kinamusta ang mga biktima ng barang. Gumuhit sa mga mukha ng tao ang ngiti dahil gumaling na ang lahat, pero may mga tao din ang malungkot dahil sa pagkasawi ng mga mahal sa buhay. Alam ni Macario na hindi siya ang gumamot sa mga ito. Ayon sa mga tao, noong gabi na nagkumpulan ang mga biktima sa kanyang bahay, ay may isang bata daw na lumapit sa mga ito at nanalangin sa kanilang harapan. Hanggang sa may mga nagsilabasang insekto sa katawan ng mga ito at unti-unting napawi ang kanilang mga nararamdaman. Alam na ni Macario na gawa ito ng batang nagliliwanag. Bumalik naman siya sa kanyang bahay at agad itong nagtungo sa likod. Umaasa itong makitang muli ang misteryosong bata. Makalipas ang ilang araw, humupa na ang kaguluhan at salot sa buong lugar hanggang sa may bumisita kay Macario. "Oh, Fidel, ikaw pala. Anong sa atin, iho?" Bungad na tanong dito ni Macario. "Manong, wala na pong pamilya ko. Ang asawa at mga anak ko, wala na sila." Malungkot na wika naman dito ni Fidel. "Patawarin mo ako, Fidel. Hindi ko kinaya ng lahat at hindi ko alam na pati pala pamilya mo ay nadamay." Malungkot na paumanhin naman dito ni Macario. "Alam ko po yun, Manong. Nakita kita sa kabilang baryo na nahihirapan na sa paggamot sa mga nabiktima.
Pero may hihilingin po sana ako sa inyo, Manong. Nais ko na maging disipulo ninyo. Igugugol ko na ang aking buhay sa panggagamot dahil ayoko nang mangyari ulit ang lahat ng ito. Kung hindi ko man magawang matulungan ang aking pamilya, para na rin akong nakabawi sa kanila kung makakatulong po ko sa mga tao. Mahabang tugon dito ng lalaki. Napakabuti ng iyong puso at hangarin, Fidel. Sa kabila ng lahat ay naging matapang ka at naging matatag. Ikinagagalak kong tuparin ang iyong kahilingan. Malaking tulong kung madadagdagan pa ang manggagamot sa lugar na ito, Fidel. Natutuwang wika naman dito ni Macario. Itinoon nga ni Fidel ang kanyang sarili sa pag-aaral ng panggagamot. Lumipat na rin siya sa bahay ni Macario. Nagbolontaryo pa ito na palalakihin niya ang bahay ng matanda upang may masilungan ang mga pasyenteng magpapagamot. Ikinatuwa naman ito ni Macario at nakikita niya ang determinasyon ng isang ulila na matuto sa larangan ng panggagamot. Alam mo, Fidel, hindi ko inaasahan ang desisyon mong ito. Sa loob ng 1 buwan na pag-oobserba ko sa iyo, ay nakikita ko na magiging magaling kang albularyo pagdating ng panahon. Kung tutuusin, maaari ka namang lumayo sa lugar na ito at kalimutan ang lahat ng masasamang nangyari sa iyo. Pero heto ka ngayon. Kasama ko upang labanan ang likha ng mga masasamang nilalang. Maraming salamat po, Manong, dahil tinanggap ninyo ako. Ito na ang bagong landas na tatahakin ko at magsilbi sa mga tao. Tiyak akong masaya ang aking pamilya sa pasya kong ito. Tugon dito ni Fidel habang tumingala ito sa langit. Naging malaking tulong kay Macario si Fidel dahil 2 na silang nanggagamot. Ang mga simpleng karamdaman ay nakatoka kay Fidel. Pati ang paglililok ay inaral na rin niya. Ngunit hindi naman niya iniwan ang palayan. Dumating ang araw ng gapasan. Kalimitan ay umaarkila ng 5 katao si Fidel dahil maliit lang naman ang kanyang palayan. Kahit si Fidel mismo ay gumagapas din. At sa gitna ng kanilang ginagawa ay may napansin na 2 katao si Fidel. Nakatayo ang mga ito sa kabilang palayan. Inisip na lamang niya na baka kakilala ito ng may-ari na si Mang Tonyo. Nakatanaw lang naman ang mga ito at di naglaon ay umalis na rin. Sa pag-uwi niya, kinahapunan ay nakasalubong ni Fidel itong si Mang Tonyo. Natanong niya naman dito kung nagpapunta ba siya ng mga tauhan sa kanyang palayan. Umiling naman ang matanda. Baka mga dayo lamang ang mga yon, wika ni Fidel sa matanda. Gayunpaman, halos magkasunod lang na dumating sa bahay sina Fidel at Macario. Hila-hila nito ang kalabaw na may malaking ngiti. Mukhang ubos na naman ang mga gawa ninyo, Manong. Bungad naman dito ni Fidel. Gawa natin, Fidel. Halos dumoble nga, di ba? Kaya heto ang parte mo sa kinita ng mga gawa natin. Tugon dito ng matanda, sabay abot ng salapi. Naku, Manong, itago niyo na lang po yan. May kinikita naman ako sa may palayan. Bukas nga matatapos ng paggagapas. Makakakain din tayo ng bigas na bagong ani. Masayang wika naman dito ni Fidel. O sige, bahala ka. Ibibili ko na lang ito ng mga kailangan pa natin sa bahay. Tugon dito ng matanda, sabay hila sa kalabaw, sa may likod bahay. Muling napatingin si Macario sa lugar kung saan niya nakita ang batang nagliliwanag. Nais kasing makita ni Macario muli ang nilalang upang pasalamatan at alamin kung anong uri ito ng nilalang.
pero malakas ang hinala niya na isa itong uri ng engkanto. Ngunit wangis tao naman ang itsura. Matapos ang kanilang hapunan ay nakita ni Macario na nagdadasal si Fidel sa kwarto at nag-aral pa ito ng kaalaman sa panggagamot. Nagtungo ng balkonahe ang matanda at masayang dinama ang kapayapaan ng buong paligid. Dagdag pa ang konting liwanag ng buwan na lumukob sa kalupaan hanggang sa may nasipat ang matanda na dalawang malalaking baboy. Literal lamang itong naglalakad sa may mahabang talahiban. Napatayo naman si Macario at malakas ang kanyang hinala na hindi ordinaryong hayop ang kanyang nakita. Sa loob ng ilang sandali ay naglaho na rin ang dalawang nilalang. Seryosong nakamasid sa paligid ang matanda nang lumabas itong si Fidel. Fidel, mukhang may nagbabadyang panganib sa ating baryo. Malakas ang aking pakiramdam na ang dalawang baboy ramo na nakita ko kanina ay mga aswang. Wika dito ng matanda. Matapos ang mambabarang aswang naman ngayon, kaya ba natin silang labanan sa mga tigalpong alam natin, Manong? Seryosong tanong dito ni Fidel. Kaya natin silang itaboy, pero hanggang doon lang. Nasa 10 katao katumbas ang lakas ng isang aswang, Fidel. Dagdag na wika pa dito ng matanda. Ano bang maaari nating gawin, Manong? Baka magasik ng lagim ang mga yon. Nag-aalalang tanong ng baguhang manggagamot. Inaya ni Macario si Fidel na pumasok sa loob at doon niya ito inorasyonan upang magkaroon ng kakayahan si Fidel na makaramdam at makasilay ng aswang. Kalimitan kasi sa mga aswang ay ikinukuble ang kanilang sarili sa pamamagitan ng sabulag. Kinabukasan ay natapos na rin ang gapasan sa palayan ni Fidel. Habang papauwi na ito ay muli niyang nasipat ang dalawang lalaki. Nakatayo ito sa kabilang palayan na nadadaanan ni Fidel. Mas malapit na rin ang mga ito. Tinandaan niya ng maigi ang itsura ng mga ito. Manong, gigilingin ko lang ang mga palay at sasaingin ko na ito mamaya-maya. Siya nga pala, Manong. Pangalawang araw ko nang nakikita ang dalawang lalaki sa may palayan. Nakapagtataka lang kasi ang ginagawa nila para bang may ibig sabihin ng pagpapakita nila. Wika dito ni Fidel. 2 lalaki at 2 baboy ramo naman ang nakita ko. Mag-iingat ka, Fidel. Baka may kinalaman ng 2 iyon sa mga nilalang na nakita ko. Paalala pa dito ng matanda. Huwag po kayong mag-alala, Manong. Hindi sila sasantuin ng karit ko. Matapang na tugon dito ni Fidel. Habang abala si Fidel, sa gawain ay nasa bakura naman si Macario. Naglagay siya ng mga usal sa 4 na haligi ng bakod nila. Matapos nito ay nagpaalam siya kay Fidel dahil pupuntahan niya ang mga kapitbahay at aabisuhan na magpausok ng balat ng nyog pagsapit ng gabi. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang may mabiktima ang mga aswang. Habang kumakain na ng hapunan ang dalawa, ay nakarinig sila ng sigaw ng baboy na tila nasasaktan. Nagmadaling lumabas ang dalawa at nagtungo sa nagkukumpulang mga tao sa iisang bahay. Ayon sa padre de pamilya ng bahay, nakita niya na biglang pumasok ang malaking baboy ramo sa kanilang kusina at agad niya itong sinibat. Natamaan daw ito sa likuran at bigla itong tumakbo. Nakatarak pa daw ang sibat sa likod nito. Hindi man siya sigurado na aswang iyon pero nakapagtataka para sa isang ligaw na hayop na bigla na lamang papasok sa bahay na maraming tao.
Dahil sa pangyayaring iyon ay nagbigay ito ng babala sa mga tao na dapat mag-ingat at laging handa sa anumang oras. At sa mga sumunod na gabi, sa mismong bahay na talaga ni Macario, sumugod ang mga awok. Nang magligpit ng pinagkainan si Fidel, ay nasipat niya sa may likod bahay ang nakatayong napakalaking baboy ramo. Kumikislap ang mapupulang mga mata nito sa dilim. Tinawag niya si Macario at pinaalam na may awok sa likod. Agad namang naalarma ang matanda. Lumabas na si Fidel sa may kusina at tinigal po ang nilalang. Pero hindi man lang ito halos gumalaw nang tumama ang tigal po ni Fidel. Umatras siya at kinuha ang karit sa loob ng bahay. Ilang saglit pa ay narinig na nila ang pagkawasak ng bakod sa may likuran. Nagpausok ng tuyong makabuhay si Macario at bigla itong nag-orasyon. Ang magagawa nito ay protektahan ang bahay upang hindi makapasok ang nilalang. Kinuha naman ni Fidel ang mahabang sibat na yari sa bagakay. Iniamba niya ito sa tuwing aamba ng sugod ang awok. Pinagsisigawan din niya ito at kahit konting takot ay hindi nagpakita si Fidel. Nang umusok na nang makapal ang makabuhay na nakasilid sa may lata, ay may mahabang hawakan na alambre ay lumabas na ng bahay si Macario at pinakalat ang usok nito habang nag-uusal. Dito niya nakita ang iba pang awok na nooy akala niya ay nag-iisa lang. Fidel, huwag kang lumabas ng bahay. Sa mga siwang mo lang atakihin ang mga aswang na ito. Protektado ang bahay natin. Sigaw ng matanda habang nasa labas at patuloy na pinipigilan ang mga aswang na makapasok sa bakod. Hindi naman magkamayaw ang matanda sa palipat-lipat ng lugar upang mapanatili ang usok ng makabuhay na nagbibigay harang ang pandepensa. Aminado si Macario na hindi naman talaga siya sanay sa ganitong sitwasyon. Kung mambabarang o mangkukulam lang sana, ay kayang-kaya niya itong labanan sa aspetong espiritual. Pero iba ang aswang. Hindi nakasentro ang aral ni Macario dito. Diyos ko po, tulungan mo sana ako na malagpasan ng pagsubok na ito. Sambit ni Macario sa kanyang sarili. Kaya naman niyang pigilan ang mga aswang, pero hindi ito magtatagal. Lalo na at paubos na ang makabuhay at kumukonti na ang mga usok nito. Inilapag na ng matanda ang lata na may usok at hinugot niya na ang kanyang itak. Sa sandaling yon ay markabahala na ang matanda kung ano man ang mangyayari sa kanya. Nagpakawala siya ng tigalpo, ngunit bumabalik lang din ang mga awok. Samantala, may iilang awok na rin ang nasugatan ni Fidel sa may kusina na pilit binabangga ang bahay, pero ni isang aswang ay wala pa silang napapaslang. Kumapit na nang mahigpit si Macario sa kanyang itak at tuluyan nang nawala ang usok na depensa niya. Dito na umangil ang mga nilalang at sabay-sabay itong sumugod at nawasak na ang bakod nila. Sa iilang metrong pagitan ay biglang pumagitna ang isang nilalang na nagliliwanag. May dala itong espada at sa bawat pagwasiwas nito ay nahati agad ang katawan ng awok. Isa itong nilalang na maputi ang balat, dilaw ang buhok na mahaba at kakaiba ang hugis ng tenga na parang dahon. Matangos ang ilong nito
at kulay asul ang mga mata. May kapansin-pansin din itong palamuti sa kaliwang kamay na kulay ginto. Ang nilalang na iyon ay walang iba kundi ang batang nagliliwanag. Ang kasuotan nito ay ibang-iba sa normal na nakikita ni Macario. Mahaba at kulay puti na may disenyong berde at ginto. Nakangiti pa ang bata na tila naglalaro lamang habang nakikipaglaban sa mga awok. Sa iilang awok na natira, kasama ang pinakamalaki, ay umatras na ang mga ito at naglaho na ng tuluyan sa dilim. Ikaw nga ang batang iyon. Anong uri ka bang nilalang? Maraming salamat sa pagtulong mo sa amin. Namamanghang wika naman dito ni Macario. Humarap kay Macario ang bata na mas matangkad pa kesa sa kanya, pero halata sa itsura nito, nakabataan pa. Ngumiti naman ang nilalang na iyon at bahagyang yumuko kay Macario. Tawagin niyo na lang po akong Amid, isang prinsipe ng mga engkanto. Ikinagagalak po kitang makilala, Manong Macario. Pagpapakilala naman dito ni Amid. Prinsipe ng mga engkanto? Naku po, ako po dapat ang magbigay galang sa inyo. Nauutal na wika ng matanda habang yumuyuko ito. Huwag niyo pong gawin yan. Mas nakatatanda po kayo sa akin. Marapat lang na ako ang magbigay galang sa inyo. Tugon dito ng prinsipe habang hinahawakan sa balikat si Macario. Engkanto? Isang engkanto? Magandang gabi po. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Pagbati naman dito ni Fidel. Nakakatuwa naman po kayo, Mang Fidel. Napakatapang po ninyong dalawa. Sa katunayan, kanina pa ako nakamasid at talagang kahanga-hanga ang inyong galing at tapang. Sa pagdating ng engkanto ay tila nawala sa isip ng dalawa ang labanan. Pinatuloy nila ito sa bahay at natatawa na lamang ang bata sa mga ikinikilos nila dahil sadyang itinuring nila na prinsipe ang bata. Nagwika naman dito si Amid na ayaw niyang ituring siyang ganoon. Sana pala hindi ko sinabi na prinsipe ako. Pero ano po ang balak ninyo sa mga aswang? Tanong dito ni Amid. Sa nakita ninyo, sadyang hindi namin kayang labanan ng pisikalan ng mga aswang. Tanging pagtaboy lamang ang aming magagawa at abisuhan ng mga tao na maglagay palagi ng pangontra sa kani-kanilang tahanan. Subalit paano na lang kung sabay-sabay na aatake ang mga awok tulad sa nangyari kanina? Nag-aalalang wika naman dito ni Macario. Hayaan niyo po at tutulungan ko kayo. Nakangiting wika naman dito ng batang engkanto. Talaga? Kung ganon, maraming salamat, Amid. Matapos ang kanilang usapan ay nagpaalam na ang engkanto. Nagulat pa ang dalawa dahil dumiretso lang ito sa nakasaradong pinto at agad itong naglaho. Naku po, akala ko mababangga siya sa pinto. Gulat na sambit pa dito ni Fidel. Huwag na tayong magulat pa, Fidel. Engkanto yun eh. Nabuhayan ang dalawang manggagamot sa nakilalang kasangga nila sa pagpuksa ng mga awok. Napakalaking bagay nito para sa kanila. Dumaan pa ang 2 gabi bago nagpakitang muli si Amid. Sa kanyang pagbabalik ay may ibinigay siyang punyal at singsing kina Fidel at Macario. Ayon sa engkanto, ang singsing na iyon ay magsisilbing kalasag ng kanilang katawan laban sa atake ng mga aswang at ang punyal ay kusang humahaba kung kinakailangan at may taglay itong kakayahan
nawakasan ang buhay ng aswang kahit masugatan lang ito. Laking tuwa naman ang dalawa at nang kanilang isinuot ang singsing ay naramdaman nila ang kakaibang lakas ng pangangatawan. Maraming salamat dito, Amid. Malaking tulong ito sa amin bilang proteksyon at panlaban sa mga awok. Walang anuman, Manong Makaryo. O ano pa ang hinihintay natin? Tara na at lusubin natin ang mga awok. Wika ng batang engkanto habang nakataas pa ang isang kamay. Nababatid pa rin talaga ang pagiging bata ng nilalang ayon sa mga kilos at pananalita nito. Sa mismong gabing yon ay naglakbay ang tatlo. Subalit hindi alam ng dalawa kung saan sila tutungo. Basta ayon kay Amid, sumunod lang daw sila sa kanya. Subalit sa gitna ng kanilang paglalakad, sa kapatagan ay sumenya si Amid ng isang paghinto. Sa di kalayuan ay may nakita silang pulutong ng mga tao na nakakulay itim ang kasuotan at purong mahaba. Sinong mga yan, Manong? Maiging tanong dito ni Fidel. Hindi sino kundi ano. Fidel, humanda ka. Mga engkanto ang mga yan. Nangangambang tugon dito ni Makaryo. Tama kayo, Manong Makaryo. Pulutong yan ni Berocca ang hari ng mga dalakit nun. Seryosong wika naman dito ni Amid. Diyos ko, ang mga dalakit nun. Bakit sila nandito? Madiing tanong dito ni Makaryo. Dahil po sa akin, Manong. Pero paano nila nalaman na nasa mundo ako ng mga tao? Tugon dito ng bata. Ano na ang gagawin natin ngayon yan, Amid? Tanong naman dito ni Fidel. Sa dami ng mga ito, hindi natin sila kakayanin. Mas maiging bumalik na muna kayo. Hindi nila dapat malaman na magkasama tayo dahil tiyak pupunteriyahin nila kayo. Sige na, balik na. Abiso naman dito ng bata. Mabilis naman na umalis ang dalawa at bumalik na ng bahay. Bakas naman sa itsura ni Makaryo ang takot dahil walang ibang matatalo sa labanan ng mga engkanto sa lupa kundi ang mga inosenteng tao. Ang mga dalakit nun ay masasamang engkanto. Hindi biro na dadalhin nila sa digmaan sa mundo ng mga tao. Gayunpaman, naging maingat ang dalawa. Sa paglipas pa ng mga araw, subalit sadyang walang dulot na maganda ang paglutang ng mga dalakit nun sa mundong ibabaw. Muling nagkaroon ng salot sa baryo. May mga tao na hindi na nagigising mula sa pagkakatulog. Walang sakit, sadyang nawawalan na lamang ng buhay at ang masama pa, ang bangkay nito ay napakabilis maagnas. Wala pang isang araw ay mapapansin mo na ang pagkaagnas ng katawan nito. Kaya naman agad na lamang itong inililibing ng mga tao. Kumalat naman ang takot sa buong baryo at hindi na naging normal ang takbo ng kanilang buhay sa loob lang ng ilang araw. Nagdulot ito ng matinding takot dahil hindi bababa sa 5 katao bawat araw ang namamatay. Sa muling pagpapakita ni Amid ay malungkot ang itsura nito. Ayon sa kanya, kinukuha ni Berocca ang kaluluwa ng mga tao upang maging mas malakas niya. Inako niya ang kasalanan dahil sa kanyang pagtapak sa lupa ng mga tao ay nasundan siya ni Berocca. Sa gabing yun ay hindi na nagtagal pa si Amid at nagwika ito na lalabanan niya na si Berocca. Subalit may babala pa si Amid. Inalipin ng mga dalakit nun ang mga awok upang tumulong sa kanila sa paghahasik ng lagim
Tumugon naman si Macario kung papaano nila lalabanan ang mga itim na engkanto at mga awok kung tatlo lamang sila. Inaya ni Amid ang dalawa sa labas ng bahay at doon tumambad sa kanila ang mga kawal na engkanto. Dahil dito ay naibsa ng pangamba ng mga manggagamot. Sa kapatagan kung saan nila nakita ang mga dalakit nun ay doon nagtagpo ang magkabilang panig. Mga manong, hanggat maaari ay iwasan ninyo ang mga dalakit nun. Labanan ninyo ang mga awok at kami na ang bahala sa mga itim na nilalang. Abiso naman dito ni Amid. Sa paghaharap nila ay nakita nila si Beroka na nakasakay sa isang dambuhalang baboy ramo. Ang pagiging lagalag mo, Amid, ang maghahatid sa iyo sa kapamakan. At sa pagkakataong ito ay tatapusin ko ng pagiging immortal mo. Sigaw dito ng haring dalakit nun. At sa tingin mo masisindak ako sa'yo? Napakapangit na engkanto? Matapang na tugon dito ng bata. Sa ilang sandali pa ay dumagundong ang kalupaan at dito nagsimula ang digmaan. Dito napatunayan ng dalawa ang taglay na kapangyarihan ng singsing at punyal na bigay ni Amid. Walang nagawa ang anyong baboy ng mga aswang at nagpalit anyo ito bilang mababangis na mga wangis taong aswang. Mabilis man ang mga ito at ilang beses man nilang nakalmot ang dalawa ay hindi ito tumatalab, bagay na ikinatuwa ng dalawang manggagamot. Kakaibang lakas at sigla din ang dulot ng singsing na iyon. Pakiramdam ni Macario ay bumalik sa kabataan ang kanyang lakas at bilis. Hindi rin may kakaila ang galing ng mga engkantong kawal ni Amid. Naglaban ang liwanag at dilim sa malawak na kapatagan. Sa bawat dalakit nun na lumalapit sa dalawang tao ay sumusulpot naman ang mga kawal at sila ang humaharap sa mga ito. Sadyang pinoprotektahan ng mga ito ang dalawang manggagamot. Marami sa bilang ng mga awok ang napaslang at tuluyang naging abo. Subalit, halos pantay naman ang bumagsak ng mga engkanto sa magkabilang panig. Bakas sa mukha ni Amid ang pag-aalala hanggang sa magtapat na ang hari at prinsipe. Isang kakaibang hugis ng espada, meron itong si Beroka. Ang dulo ng talim nito ay may nahati sa dalawa. Napakalaki din nito kumpara sa espada ni Amid na ang hawakan ay may bungo ng tao. Pero napansin ni Macario na mas mabilis gumalaw si Amid kumpara naman kay Beroka. Nakakalamang lang ito dahil sa dambuhalang baboy ramo na sinasakyan nito. Naghanap ng paraan si Macario upang makaatake siya sa dambuhalang nilalang. Matapang siyang lumapit at nagpakawala ng tigalpo. Tito umatungal ang nilalang at halos mahulog si Beroka. "Pakailamerong tao, humanda ka sa akin." Galit na sigaw dito ni Beroka. Kumumpas ang kamay nito sa hangin at nagpakawala ng itim na ilaw at pinunteriya si Macario, subalit sinalag ito ni Amid ng kanyang espada. Manong, doon kayo sa malayo. Huwag kang lumapit kay Beroka. Madiing wika dito ni Amid. Agad naman na tumakbo palayo si Macario at muling hinarap ang iba pang awok. Sa sandaling yon ay bumulusok pa itaas si Amid at nagpakawala ito ng matinding liwanag, bagay na ikinasilaw ng mga dalakit nun. Sa mga sandaling yon ay mabilis na umatake ang mga kawal at halos maubos na ang pulutong ni Beroka.
Nang dahil sa pagkonti ng mga kalaban, ay dito napilitang umatras si Berocca. "Tandaan mo ito, Amid. Hindi pa ako tapos. Babalikan kita." Umaalingaw-ngaw na sigaw ni Berocca hanggang sa lumusot ito sa binuo nitong lagusan. Napawi ang digmaan at natahimik ang paligid. Umatras man si Berocca pero labis ang pagkalungkot ni Amid dahil sa mga nasawing kawal nito. Amid, ikinalulungkot ko ang nangyari sa mga kasamahan mo. Malungkot na wika dito ni Macario. Ikinalulungkot ko din po ang nangyari sa mga inosenteng tao, Manong. Kasalanan ko po ito. Nais ko lang naman na tumulong sa inyo, pero nagkamali yata ako. Tugon dito ng bata. Hindi masama ang pagtulong mo sa mga nangangailangan, Amid. Sambit naman dito ng albularyo. Hanggang sa may nabuong liwanag na umiikot at may lumabas na dalawang nilalang. Agad namang yumuko ang mga kawal at kahit si Amid. Ang dalawang engkantong yon ay ang mga magulang pala ni Amid. Galit na galit ang mga itsura nito. Ayon sa reyna ng mga engkanto, dahil sa katigasan ng ulo ni Amid, ay nagkagulo-gulo na ang lahat. Mahigpit sa kanilang batas ang makialam sa nangyayari sa mundo ng mga tao. Pero ginawa pa rin ni Amid. Tumugon naman ang bata na labis siyang naawa sa biktima ng mambabarang. Kaya siya nag-alok ng tulong. Pero hindi niya inakala na malalaman pala ni Berocca ang paglabas niya sa mundo ng mga engkanto. Nagwika din ang amang hari na hindi niya na mapapayagan ang paggamit ng mga kawal ng kaharian laban kay Berocca at inutusan si Amid na bumalik na sa kanilang mundo at hayaan na ang mga tao. Subalit, biglang tumayo si Amid at nagalit. Nanlilisik naman ang mga mata ng hari at reyna. Itinaas ng reyna ang isang kamay at naglaho ang mga kawal at kasabay ng lagusan ay naglaho na rin ang dalawang maharlikang engkanto. Paano na yan, Amid? 3 na lang tayo. Pag-aalalang wika dito ni Macario. May huling alas pa tayo, Manong Macario. Ang mga antingero. Madiing wika naman dito ng bata. Mga antingero. Pero saan natin sila hahagilapin? Tanong dito ng albularyo. Bigyan mo lang po ako ng kaunting panahon. Huwag kayong mag-alala. Hindi pa babalik si Berocca dahil sa dami ng nawala sa kanya. Pero ang mga awok ay posibleng iiral pa. Wika naman dito ng engkanto. Kami na ni Fidel ang bahala, Amid. Sa taglay na punyal at singsing, kayang-kaya namin silang labanan. Ang mga engkanto ay immortal na mga nilalang ngunit baliwala ang katangiang immortal laban sa kapwa engkanto. Ito ang dahilan na may mga engkantong napapaslang. Sa mismong gabing yon ay umalis na si Amid at bumalik naman ang dalawa sa bahay nila. Manong, gaano kaya katagal na makakuha ng kakampi si Amid? Tanong dito ni Fidel habang nagpapakulo ito ng tubig. Sa ngalan ng kapayapaan, walang antingerong tatanggi sa hiling ng isang engkanto. Magtiwala lamang tayo sa kanya, Fidel. Sinuway niya ang utos ng hari at reyna para sa ating mga tao. Ang inaalala ko ay ang kaparusahan ni Amid sa pagbabalik niya sa kanilang mundo. Malungkot na tugon dito ni Macario. Lumipas pa ang ilang araw at balik muna sa normal ang kanilang buhay. Hindi naman nila hiniwalay sa katawan ang punyal at singsing. Nagpatuloy ang panggagamot ni Macario at paglililok habang si Fidel naman
ay nasa palayan at inuumpisahang araruhin ang lupa para sa darating na taniman. Nagtungo si Macario sa bayan upang ihatid ang mga produkto. Gumawa na lamang siya ng dahilan kung bakit natagalan ang pagsusuplay niya ng mga ito. Kalakip din sa kanyang sadya ay ang pagtatanong sa mga kaibigan kung may kababalaghan bang nangyayari sa kapaligiran. Nakahinga naman siya ng maluwag ng malaman na maayos naman ang lahat dahil sa kanyang ginawa na pakikipag-usap sa mga tao ay natagalan si Macario sa pag-uwi. Umagaw na ang dilim sa liwanag habang papauwi pa lamang ito. Nakasakay siya sa kanyang kangga habang hinihila ng kalabaw nang biglang may sumuwag sa kalabaw nito na isang malaking baboy ramo. Gumanti rin ang kalabaw at mabilis namang tinigal po ni Macario ang aswang. May liwanag pa pero umaatake ka na. Humanda kang demonyo ka. Sige, sugod! Matapang na paghahamon dito ni Macario. Umangil ang aswang at sumugod sa matanda. Sa paghugot niya ng punyal ay agad naman itong humaba. Nagulat naman ang aswang at nawalan ito ng balanse. Sa paghampas ni Macario ng sandata ay tumama ito mismo sa ulo ng nilalang, dahilan upang mahati ito at naagnas sa ilang segundo lamang. Subalit ang inakala niya na nag-iisa lamang ito ay nasipat niya ang maraming pares ng mga mata sa paligid na kulay pula. Mga hayop kayo, ang dami nyo pala. Sige, isa-isa lang muna. Napakatuso nyo talaga. Sambit dito ng albularyo. Maya-maya pa, biglang nagsilabasan ang mga nilalang sa may kakawyan at sabay-sabay na sumugod kay Macario. Itinaas niya na ang sandata upang lumaban, ngunit magkasunod na kidlat ang bumagsak at sumabog ang mga aswang. Sa paglingon niya ay nakita niya ang isang lalaki na nababalot ng kuryente ang buong katawan. Kasunod nito ay ang paglabas pa ng iba pa. Nakasama naman si Amid. Napangisi na lamang si Macario dahil ito na ang sinasabi ni Amid na mga antingero. Isa-isang nagpakilala sa matanda ang 12 antingero na kasama ni Amid. Taglay ng mga ito ang mutyang pandigma. Napabuntong hininga ng malakas si Macario at napaupo na lamang ito sa may kangga. Samantala, nasipat naman ni Fidel ang mga taong patungo sa kanilang bahay. At kasama sina Macario at Amid, nahulaan agad ni Fidel na mga antingero ang mga ito. Gawa na rin sa mga itsura ng mga ito. Animoy batak na batak ang katawan sa labanan. May mga ilan sa mga ito na napakaseryoso. Pinatuloy niya sa bahay ang mga ito at tila lumiit ang bahay sa dami ng bisita. Pagpasensya nyo ng bahay namin. Pinalaki ko na pero pandalawang tao pa rin eh. Pero huwag kayong maya. Isipin nyo na bahay nyo rin ito, mga kaibigang antingero. Wika naman dito ni Fidel. Fidel, mukhang kailangan natin ng maraming pagkain. Takbuhin mo na ang palengke at bumili ka ng maraming ulam. Sandali lang po, Mang Fidel. Kunin mo na sa kusina ang mga pagkain at ihanda mo na sa mesa. Nakangiting sambit naman dito ni Amid. Bahagyang natigilan si Fidel at napatitig ito kay Amid. Sumagi naman sa isip niya na isa palang engkanto si Amid at kaya nitong gumawa ng mahika. Tumambad kay Fidel ang napakaraming pagkain sa mesa na naroroon sa may kusina. Isa-isa niya itong inilabas at nilantakan naman ito ng mga antingero.
Samantala, habang abala ang lahat sa pagkain, ay nag-usap naman sina Macario at Amid sa bakuran. Amid, handa na ba tayo sa labanan? Bungad na tanong dito ni Macario. Kung inaalala po ninyo ang mga kasama natin, handa silang ibuwis ang kanilang mga buhay para sa laban na ito. Ngunit gagawin ko hanggang sa sukdulan ng aking kapangyarihan na maprotektahan ko po kayo. Tugon dito ng batang engkanto. Teka nga, pangil ng kalabaw ba yung nasa kwintas mo? Maiging tanong naman dito ng albularyo. Ito po ba? Alaala to sa akin ng isang antingero na minsan ay naging kasangga ko at naging kaibigan. 50 taon na ang nakalipas sa mundo ninyo. Tugon dito ni Amid. 50 taon ba ika mo? Gulat na tanong naman dito ni Macario. Sa mundo namin, 50 araw lamang iyon. Kaya ganun na lang ang galit ng aking mga magulang dahil bago pa sa kanila ang pangyayari. Sa katunayan, Manong Macario, mas gusto ko ang mundo ninyo. Ibang-iba sa kinagisnan ko na puro ginto at marmol. Kung ako ang papipiliin, dito ko gustong manirahan. Subalit may posisyon ako na dapat gampanan bilang tagapagmana ng trono ng hari. Kaya paminsan-minsan ay pumupuslit ako upang masilayan ang kagandahan ng inyong mundo. Tugon dito ng bata. Ang pagsasama ni Amid at ng antingero sa laban ay naging dahilan upang mapaslang ang antingero. Ibinigay nito ang mutya ng kalabaw sa engkanto bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan bago ito nalagutan ng hininga. Silang dalawa lamang ang humarap sa angkan ng mga bangkilan. Nagwagiman sila sa laban pero kapalit naman ito ang buhay ng antingero. Samantala, sa gitna ng kanilang pag-uusap ay may nabuong paikot na liwanag at isa-isang lumabas ang mga kawal na engkanto. Eksaktong 50 ang bilang ng mga ito. Mabilis itong nakilera at ayon sa pinunong kawal ay ipinadala sila ng mahal na reyna upang tulungan si Amid sa laban kay Beroka. Labis naman itong ikinatuwa ng prinsipe. Matapos nito ay bumulusok pa itaas si Amid at nagbigay ito ng senyales kay Beroka para sa isang digmaan. Ilang minuto din na nasa ere ang engkanto, nakapantay na ang ulap. Kasunod nito ay ang pag-angil ng mga aswang. Hudyat na natanggap na ni Beroka ang mensahe ng prinsipeng engkanto. Sa pagbaba ni Amid ay nagkaroon sila ng madali ang pagpupulong. Bago naman maghating gabi ay naglakad na sila patungo sa kapatagan. Nauna sa hanay ang mga engkanto habang nakakubli naman sina Fidel at Macario kasama ang mga antingero. Ilang saglit pa ay may nabuo ng paikot na itim na liwanag at lumabas ang mga dalakit nun na nagsisigawan pa. Halos doble ang bilang nila kumpara sa kawal ni Amid. Dagdag pa ang hindi mabilang ng mga awok. Talagang sinuway mo na ang batas ng mga engkanto, pangit na hari. Dinala mo na ang mga aswang sa mundo natin. Madiing wika naman dito ni Amid. Huwag kang mag-alala, Amid. Hihimukin ko pa ang iba pang lahi ng mga aswang sa mundong ito at wawasaki namin ang kaharian ninyo. Nakangising wika naman dito ni Beroka. Yun ay kung matatalo mo kami. Matapang na tugon dito ng bata. Kahit kailan ka talaga, Amid. Peste ka sa buhay naming mga dalakit nun. Gigil na sambulat dito ni Beroka. Pumorma na ng pag-atake ang mga itim na engkanto at ang mga aswang. Sa hudyat ni Beroka
ay lumusob na ang mga kampon. Nanatiling nakatayo naman ang mga kawal ni Amid hanggang sa umulan ng napakaraming kidlat at tumama ito sa panig ni Beroka. Laking gulat naman ng pinuno ng mga dalakit nun sa hindi inaasahang atake. Nakita niya ang 4 na antingerong may tangan ng mutya ng kidlat na nakalutang sa ere. Dahil dito ay nagpakawala ng mahika si Beroka patungo sa 4 na antingero. Sabay naman nilang sinalag ang atake ng engkantong itim. At dito nag-umpisa ang digmaan sa malawak na kapatagan. Habang ang mga tao na nasa kabahayan sa malayo ay isang dilubyo ang kanilang nakikita. Isang bagyo para sa paningin ng mga ordinaryong tao ang nangyayari sa paligid. Nagsalpukan na ang magkabilang panig. Dumagdag pa sa gulat ni Beroka ang iba pang antingero na walang takot na kinalaban ang mga dalakit nun. Mata sa mata, ngipin sa ngipin ang labanan. 4 na mutya ng kidlat, 4 na mutya ng ipo-ipo, 2 mutya ng krus sa batis at 2 mutya ng bato-omo. Ang lahat ng iyon ay purong mutya ng pandigma, natangan ng mga antingerong dalubhasa. Hindi naman nagpahuli ang 2 manggagamot sa labanang gamit ang kanilang singsing at sandata, habang si Amid ay nakatayo lamang sa gitna ng mga nag-uumpugang mga nilalang. Nagliliwanag na ang katawan nito habang nakapikit. Sa bawat aswang at engkantong itim na umaatake sa kanya ay agad tumatalsik ng malayo. Gigil na si Beroka sa sandaling yon at inilabas na nito ang pinakatatago niyang sandata, ang bertud ng mga dalakit nun. Isang pahabang maitim na bato na naging espada. Iba ito sa dati niyang ginagamit. Purong itim ang kulay nito na may kasamang usok. Sa pagdilat ng mga mata ni Amid, kasabay sa pagbuka ng kanyang kanang kamay, ay lumabas ang espadang nagliliwanag na kulay asul, at sa kaliwang kamay naman ang malapad na pulseras na ginto ay nagliliwanag din. Alam ni Amid na ang sandata ni Beroka ang dahilan sa pagkawasak ng kaharian ng mga tamawo dahil sa taglay nitong kapangyarihan. Kahit malalagay sa panganib ang kanyang buhay ay matapang pa rin siyang sumugod sa hari ng mga dalakit nun. Prinsipe laban sa hari. Nagsalpukan ang kanilang mga espada at sa bawat pagtama nito sa sandata ni Amid ay nayayanig ang kanyang katawan. Isang pagpapatiwakal ang ginagawa mo, Amid. Nababagsak ko ang kaharian ng mga tamawo nang dahil dito. Ikaw pa kaya na isang bata lang? Humahalakak na wika naman dito ni Beroka. Damang-dama na ni Amid ang kabawasan ng kanyang lakas dahil humihigop ng kapangyarihan ang espada ni Beroka. Sa pagbagsak ni Amid sa lupa ay agad humarang ang mga kawal, ngunit sa isang hampas ni Beroka sa kanyang espada ay tuluyang nabura ang mga kawal. Nang makita ito ni Macario ay nakaramdam siya ng takot, ngunit hindi nagpatinag si Amid at muli siyang tumayo. Pumapaikot siya habang inaatake si Beroka, ngunit sadyang mas makapangyarihan ang espada nito at tuluyan ang nanghihina ang prinsipe. Ang asul na liwanag sa kanyang espada ay unti-unti nang humihina habang napatikluhod si Amid
ay tumingala siya sa langit at itinaas ang kaliwang kamay. Gumuhit ang liwanag sa kanyang gintong pulseras at tumama naman ito sa kalangitan. Lumikha ito ng matinding liwanag na nagpasilaw sa mga engkantong itim, maging sa mga aswang. Ngunit tila wala itong epekto kay Beroka at itinakip lang ang malapad na espada sa liwanag. Nang makita ng pinuno ang labis na panghihina ni Amid, ay umatake ito at mabilis na inundayan ng hampas si Amid. Hinawakan ng prinsipe ang mutya na nasa kanyang dibdib at hinablot. Ginawa niya itong pansalag sa pag-atake ni Beroka. Tumama ang espada sa mutya at nagkaroon ng malakas na pagsabog. Parehong tumalsik ang dalawang engkanto, subalit hindi na nakatayo si Amid. Tumawa ng malakas si Beroka at muling umatake, pero nagkaisa ang 12 antingero na salagin ang atake ng pinuno. Ngunit lahat sila ay bumagsak at nagtamo ng matinding sugat. Tanging sina Fidel, Macario at iilang kawal na lamang ang nakatayo. Itinaas na ni Beroka ang espada at lumikha ito ng malaking bilog. Kulay itim ito bilang pangwasak sa kanyang kalaban. Nang biglang may puting lagusan ang lumitaw at lumabas ang mga magulang ni Amid. Sabay nitong sinalubong ang atake ni Beroka gamit ang kanilang mahabang tungkod na may asul na bato sa dulo. Dito napasigaw ng malakas si Beroka at kitang-kita nila Macario na tila napunit ang katawan ng pinuno at nabura sa mundo. Tumingin ang mga maharlika sa dalawang manggagamot at tumango. Kasunod nito ay ang pagliwanag sa buong kapaligiran at sa pagkawala nito at nawala na rin ang lahat ng engkanto at aswang sa paligid. Sa gabing yun ay nagwagi ang panig ng kabutihan laban sa hari ng Dalakitnon. Subalit walang nakakaalam sa nangyari kay Amid. Lumipas ang ilang buwan at wala na silang balita sa batang prinsipe na may mutya ng pangil ng kalabaw. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na may ibang mundong umiiral. Ayon nga sa ibang kwento, ang dilubyo tulad ng bagyo ay sa paningin lamang natin ito. Pero ang katotohanan sa likod nito ay ang labanan ng liwanag at kadiliman. Okay, opinion ko, grabe, kabaryo, wala akong masabi sa kwentong to. Napakatindi. Nakakakilabot, no? Isipin mo, batang prinsipe ng mga engkanto, di ba? Doon pa lang talagang kikilabutan ka na. Saka doon sa part na lumabas na yung 12 antingero, no? Hindi ko lang alam, sobrang lakas ni Beroka. Pero isipin nyo, yung kargang mutya ng antingero, purong pandigma, krus ng batis, bato omo, saka ipo-ipo at kidlat. Grabe. Talagang grabe rin. Sobrang tindi ni Beroka kasi maski yung mga antingero walang nagawa nun eh. Buti na lang talaga lumitaw tong magulang ni Amid. Yun ang pinakamalakas talaga. Hindi ko lang alam kung anong klaseng gamit yung nasa tungkod nila. Kasi sinabi rin na yung ginamit na sandata ni Beroka is yung bertud ng Dalakitnon, no? So, hindi ko rin alam kung anong uri tong engkantong si Amid. Kasi nga, base sa kwento, namatay na lahat ng tamawo na pinabagsak ni Beroka. So, yun. Para sa akin, ang ganda ng kwento, wala masabi. Kayo, kung may komento kayo, kabaryo, comment kayo sa baba para mabasa ko. At yun nga pala,
promote ko lang yung channel natin, Dear Kabaryo, saka Kwento ni Kabaryo, saka yung Kwentong Alakbay. Sana supportahan nyo yung tatlo. Lalo na to, Kwentong Baryo. So, yun. Wala na akong sasabihin, hanggang dito na lang. At sa mga gusto kong makausap at gustong kumuha ng mga gamit sa akin, punta lang kayo ng Facebook page natin, Kwentong Baryo Official. Yan, ako makakausap nyo. So, yun. Paano? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.